Tatlo. Laging tatlo. Iyon ang unang pumapasok sa isip ni Carmela tuwing umaga at ang huling bilang na tinitiyak niya bago ipikit ang mga mata sa gabi. 1, 2, 3. Liam, Lucas, Lyra. Ang tatlong tibok ng kanyang puso na nasa labas ng kanyang dibdib. Ngayong hapon, habang ang araw ay unti-unting kumakandong sa kanluran at nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan ng Batangas, muli niyang binilang ang mga ito. Mula sa maliit na reception desk ng Playa de Carmela, ang resort na ipinundar niya mula sa sariling pawis at luha, tanaw niya ang dalawa. Si Liam, ang panganay sa tatlo ng ilang minuto, ay seryosong nag-aayos ng kanyang mga laruang sasakyan sa ilalim ng isang puno ng niyog. Si Lucas naman, ang pinakatahimik, ay masayang naghuhukay sa buhanginan, abala sa paggawa ng isang munting kastilyo. 1, 2. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Mel. Nilibot niya ang kanyang paningin sa dalampasigan. Nasaan ang pangatlo? Nasaan si Lyra? Ma'am Mel, may tumatawag po sa telepono, taga Maynila raw po, sabi ng isa sa kanyang staff. Pero hindi na niya narinig ang sinabi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng mga alon na kanina lang ay parang musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tila isang halimaw na nagbabanta. Binitiwan niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang mga resibo, ang logbook, ang kanyang cellphone. Lahat ay nawalan ng halaga. Lyra! Ang sigaw niya ay halos hindi marinig laban sa hangin. Nagsimula siyang tumakbo, ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa malambot na buhangin. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Lyra, anak! At doon, sa dulo ng dalampasigan kung saan mas malakas ang hampas ng alon, nakita niya ang isang pamilyar na kulay. Ang pink na bestida ni Lyra. Ang kanyang maliit na katawan ay nasa tubig na, hanggang bewang, at pilit siyang hinihila paloob ng isang rumaragasang alon. Diyos ko! Isang sigaw na puno ng purong takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang buong mundo niya ay biglang nag-slow motion. Ang mga ngiti ng ibang bisita, ang tawanan, ang tunog ng gitara mula sa malayo, lahat ay naglaho. Ang natira lang ay ang imahe ng kanyang anak na unti-unting nilalamon ng dagat. Ang dagat na ito. Ang dagat na naging kanlungan niya sa loob ng 5 taon. Ang dagat na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at ng panibagong simula. Ngayon, ang dagat ding ito ang kumukuha sa kaisa-isang bagay na hindi niya kayang mawala. Nang akmang susugod na siya sa tubig, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang lalaki. Mabilis itong kumilos, walang pag-aalinlangan at sumuong sa mga alon. Malalaki ang mga hakbang nito, malakas ang bawat pagkampay ng mga braso. Pinanood ni Mel na may nanalaking mga mata at naninikip na dibdib habang inabot ng lalaki ang kanyang anak. Inangat nito si Lyra mula sa tubig at niyakap ng mahigpit, ang likod nito ang sumasalo sa malalakas na hampas ng alon. Nakahinga ng maluwag si Mel. Ang hangin na kanina ay tila ninakaw sa kanyang mga baga ay bumalik, kasabay ng mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang papalapit ang lalaki. Karga-karga ang kanyang umiiyak na anak. Lyra! Anak ko, isinalubong niya ang mga ito. Agad niyang kinuha si Lyra mula sa mga braso ng lalaki at niyakap ng sobrang higpit. Amoy alat ang kanyang buhok, nanginginig ang munting katawan sa takot. Okay ka lang, anak? Okay ka lang? Nandito na si Mommy. Nang masiguro niyang ligtas at buo ang kanyang anak, saka lang niya binalingan ang estrangherong nagligtas dito. Aabutan sana niya ito ng tuwalya, magpapasalamat ng paulit-ulit. Maraming salamat, sir. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung Natigil siya sa pagsasalita. Ang lalaki ay tumayo ng tuwid at hinawi ang basang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, ang relief na naramdaman ni Mel ay napalitan ng isang klase ng takot na mas malalim, mas matalim. Ang mga pamilyar na matang iyon. Ang matangos na ilong. Ang hugis ng panga na minsan niyang hinaplos sa kanyang mga panaginip. 5 taon na ang lumipas, nagkaroon ng ilang guhit sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking nagmula sa mga alon ay ang lalaking matagal na niyang tinakbuhan. Joshua, halos pabulong niyang sabi, ang pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. Ang mundo ni Mel ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang minuto. Tumayo si Joshua sa kanyang harapan, basang-basa, ang dibdib ay umaangat at bumababa.
Ang tingin nito ay nakapako sa kanya, isang tingin na puno ng mga tanong, ng sakit, at ng isang bagay na hindi niya mabasa. Mel, sabi nito, ang boses ay mas malalim kaysa sa huli niyang natatandaan, magaspang dahil sa alat ng dagat. Carmela. Hindi siya makagalaw. Ang lalaking dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na ito, ang lalaking iniwan niya sa Canada, ang lalaking hindi nakakaalam ng sikreto na ngayon ay karga-karga niya, ay nandito. Nakatayo sa buhanginan ng kanyang Playa de Carmela. Anong ginagawa mo dito? Iyon ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, malamig at walang emosyon, isang pader na agad niyang itinayo sa kanilang pagitan. Nagbabakasyon, simpleng sagot ni Joshua, pero ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya, at pagkatapos ay bumaba sa mga batang ngayon ay papalapit na. Sina Liam at Lucas, na nakita ang lahat, ay takot na tumakbo palapit sa kanya at nagtago sa kanyang likuran. 1, 2, 3. Kumpleto na sila. At lahat sila ay nasa harapan ni Joshua. Tila napansin ni Joshua ang dalawa pang bata. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng kalituhan. Tinitigan niya si Liam. Pagkatapos ay si Lucas. Nanlaki ang kanyang mga mata ng bahagya, at si Mel ay nakaramdam ng isang matinding kaba. Nakita niya ang pagkalkula sa isip ni Joshua, ang pagtatagni-tagni sa mga piraso ng palaisipan. Sino sila, Mel? Tanong ni Joshua, ang boses ay mahina na. Mga anak mo. Hinawakan ni Mel ng mahigpit ang kanyang mga anak. Wala kang pakialam. Melanie. Umalis ka na, Joshua, putol niya sa anumang sasabihin nito. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Pero pwede ka nang umalis? Tinalikuran niya ito, hila-hila ang tatlong bata palayo. Bawat hakbang ay isang pagpipigil na huwag lumingon. Bawat hakbang ay isang panalangin na sana ay umalis na ito, na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Pero narinig niya ang mga yapak nito sa buhanginan, sumusunod sa kanya. Mel, sandali, sabi ni Joshua, humaharang sa kanyang daraanan. 5 taon, Mel. 5 taon tayong hindi nagkita. Hindi mo man lang ba ako kakausapin ng maayos? Wala na tayong dapat pag-usapan, mariin niyang sagot, hindi tumitingin sa mga mata nito. Nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak. Tumingin si Joshua sa mga bata, na ngayon ay sumisilip mula sa likod ng mga binti ni Mel. Ang kanyang tingin ay lumambot, lalo na nang mapadako ito kay Lucas, na may kaparehong seryosong ekspresyon na madalas niyang makita sa salamin. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. Pagkatapos, sa isang boses na halos isang bulong, nagtanong si Joshua. Isang tanong na sumaksak sa puso ni Mel at nagbanta na gibain ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng 5 taon. Sigurado ka, Mel, tanong nito, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila nakikita ang kaluluwa niya. Kamukhang-kamukha ko si Lucas. Naiwan si Joshua na nakatayo sa buhanginan, basang-basa pa rin ang tubig alat, habang tinatanaw si Mel na papalayo kasama ang tatlong bata. Ang huling mga salita nito, kamukhang-kamukha ko si Lucas, ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na sinagot ng bigla ang pagtalikod ni Mel. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Ang pader na iyon. Iyon ang pader na itinayo ni Mel sa pagitan nila noong mga huling buwan nila sa Canada. Isang pader na gawa sa sama ng loob at mga hindi nasabing salita. Akala niya, sa paglipas ng 5 taon, kahit paano ay gumuho na ito. Ngunit mali siya. Mas mataas pa pala ito ngayon, mas matibay. Naglakad siya papunta sa reception area, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga staff, na kanina ay abala, ay biglang tumahimik at napatingin sa kanya. Nakita niya sa mga mata nila ang pagtatanggol para sa kanilang amo. Para sa kanila, siya ang kontrabida. May reservation ako, sabi niya sa receptionist, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Joshua De Leon. Mabilis na tiningnan ng babae ang logbook. Yes, sir. 1 linggo po. Heto na po ang susi ninyo sa Villa 1. Villa 1. Ang pinakamagandang kwarto, ang pinakamalapit sa dagat. Ang pinakamalapit kay Mel. Ngumiti siya ng mapait. Kahit sa pagpili ng kwarto, ang isip niya ay nasa kanya pa rin. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan ay biglang naging bingi.
Hinubad niya ang basang damit at nagtungo sa banyo para banlawan ang sarili. Habang bumubuhos ang tubig sa kanyang katawan, hindi ang alat ng dagat ang gusto niyang alisin, kundi ang sakit ng muling pagkikita. Bumalik siya sa kwarto, isang tuwalya lang ang nakapulupot sa kanyang baywang. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa ibabaw ng mesa. Mula sa isang lihim na lagayan nito, inilabas niya ang isang maliit at lukot na larawan. Isang larawan na ipinadala sa kanya ng dati nilang kaibigan sa Canada na nagbakasyon dito 6 na buwan na ang nakalipas. Malabo ito, kuha mula sa malayo. Pero malinaw na malinaw sa kanya ang nakikita niya. Si Mel, nakatayo sa dalampasigan, nakangiti. At sa paligid niya, 3 maliliit na bata. Sabi ko na nga ba, bulong niya sa sarili, hinahaplos ang larawan. Sabi ko na, hindi ito nagkataon lang. Ang pagdating niya dito ay hindi aksidente. Mula nang matanggap niya ang litratong iyon, wala na siyang ibang inisip. Ang bawat meeting, ang bawat business deal ay nawalan ng kulay. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw ay ang pag-asang balang araw, makikita niya nang malapitan ang 3 ngiting iyon. At ang ngiti ni Mel. Ang paghihiwalay nila ay magulo at masakit. Puno ng sigawan at sisihan. Inamin niya sa sarili na nagkulang siya. Ang kanyang takot na bumalik sa hirap, ang takot na maranasan muli ang nangyari sa kanyang ama, ay ang nagtulak sa kanya na magtrabaho ng walang katapusan. Sa pag-abot niya sa tagumpay, hindi niya namalaya na nabitawan na pala niya ang kamay ni Mel. At nang lumingon siya, wala na ito. Ngayon, nandito siya para subukang muli. Hindi na para sa kanilang dalawa, kundi para sa 3 batang iyon. Kung mga anak nga niya ang mga ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naupo siya sa maliit na cave ng resort, kung saan tanaw na tanaw niya ang beach house ni Mel. Nagkunwari siyang nagbabasa ng dyaryo, pero ang kanyang mga mata ay nasa 3 bata na naglalaro sa buhanginan. Si Liam, ang mukhang leader, ang laging nauna. Si Lyra, ang prinsesa, na may hawak na manika. At si Lucas. Sa bawat galaw ni Lucas, sa bawat pagsimangot nito kapag inaagawan ng laruan, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas, kasabay ng takot. Paano kung hindi nga? Paano kung nagkataon lang ang lahat? Maya-maya, nakita niyang may inaayos si Liam. Isang maliit na pulang kotse. Tila nasira ang isang gulong nito. Lumapit ang bata kay Mel, pero abala ito sa pakikipag-usap sa isang guest. Umupo si Liam sa buhanginan, malungkot na tinititigan ang kanyang sirang laruan. Ito na ang pagkakataon niya. Tumayo si Joshua at dahan-dahang lumapit. Hi, bati niya sa bata. Nag-angat ng tingin si Liam, medyo natatakot. Hello po. Mukhang may problema iyang sasakyan mo, sabi ni Joshua, umupo sa buhanginan sa tapat ng bata. Patingin nga. Nag-aalangan man ay iniabot ni Liam ang kotse. Kinuha ito ni Joshua at sinuri. Isang maliit na tornilyo lang pala ang lumuwag. Mula sa kanyang keychain, kumuha siya ng isang maliit na multitool. Maingat niyang hinigpitan ang tornilyo. Ayan, sabi niya, iniaabot pabalik ang laruan. Okay na. Kasing bilis na ulit ng dati. Kinuha ni Liam ang kotse at sinubukan. Gumulong ito ng diretso sa buhangin. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha ng bata. Wow! Salamat po, sir. Isang ngiti. Ang unang ngiti na para sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Joshua. Walang anuman, Campen. Josh! Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Hindi boses ni Mel. Paglingon niya, isang lalaki ang nakatayo sa kanyang likuran. Matangkad dito, maganda ang pangangatawan, at ang suot nitong polo shirt ay mailogo ng Playa de Carmela. Ang mga mata nito ay kalmado, pero may babala. Ako nga, sagot ni Joshua, tumatayo. Marco, pakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Ako ang resort manager. Inabot ni Joshua ang kamay nito. Ang pagkakamay ay matatag at maikli. Joshua. Alam ko, sabi ni Marco at may kakaibang diin sa mga salitang iyon. Kailangan mo ba ng tulong? O baka naman may ginugulo ka? Ang tingin nito ay nasa mga bata. Naramdaman ni Joshua ang hamon. Ito ang bantay. Ang tagapagtanggol ng kaharian ni Mel.
Inaayos ko lang ang laruan ng bata, sagot ni Joshua, kalmado rin. Hindi laruan ang kailangan nila, sir, sabi ni Marco sa isang mahinang boses na sila lang ang nakakarinig. Kailangan nila ng kapayapaan. Isang bagay na wala dito bago ka dumating. Hindi nakasagot si Joshua. Tumalikod si Marco at tinawag ang mga bata. Liam, Lucas, Lyra, halika na. Magmeryenda na tayo. Agad namang nagsilapitan ang mga bata dito, tila sanay na sanay na. Naiwan si Joshua na mag-isa, tinitingnan ang likod ni Marco habang akbay nito ang dalawang bata. Isang kirot ng selos ang kanyang naramdaman. Kinahapunan, hindi na siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa paligid ng resort. Napadpad siya sa isang maliit na gusali na tila nagsisilbing library at common area. Walang katao-tao. Pumasok siya, umaasang maibaling ang kanyang isip. Ang lugar ay puno ng mga libro, pero may isang pinto sa dulo na bahagyang nakabukas. Storage, basa niya sa maliit na karatula. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya. Maalikabok ang loob, puno ng mga lumang gamit at dekorasyon. At doon, sa ibabaw ng isang lumang baul, may nakita siyang isang bagay na kumislap. Isang picture frame na nakataob. Dahan-dahan siyang pumasok. Kinuha niya ang frame at pinunasan ang makapal na alikabok gamit ang lailayan ng kanyang damit. Itinayo niya ito. Ang puso ni Joshua ay tila huminto sa pagtibok. Si Mel. Nakangiti sa kamera. Ang kanyang mukha ay mas mabilog, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. At ang kanyang bestida ay hindi maitago ang malaking-malaki niyang tiyan. Buntis siya. At sa tabi ng larawan, may maliit na sulat kamay sa gilid ng frame, waiting for them by 3 little miracles. 3 himala. Ang lahat ng duda ay naglaho. Ang lahat ng tanong ay nasagot. Hindi ito pag-asa. Ito ay katotohanan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang frame. Ang galit at sakit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit sa sarili dahil wala siya doon. Galit kay Mel dahil ipinagkait nito sa kanya ang katotohanan ito. Dala-dala ang picture frame, lumabas siya ng storage room. Nilakasan niya ang kanyang loob. Hindi na siya magtatanong. Hindi na siya magdududa. Oras na para sa katotohanan. Nakita niya si Mel na nagdidilig ng mga halaman malapit sa beach house nito. Nilapitan niya ito. Hindi siya nagsalita. Inilapag niya lang ang picture frame sa maliit na mesa sa harapan ni Mel. Nakita ni Mel ang frame. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang pandilig na hawak niya ay nabitawan. Tumingin si Mel kay Joshua, ang kanyang mukha ay namumutla. Huminga ng malalim si Joshua. Tinitigan niya si Mel, ang lahat ng sakit at pagmamahal at galit ay nagsama-sama sa kanyang mga mata. Mel, 5 taon, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. 5 taon mo tinago sa akin na may mga anak tayo. Ang tanong ni Joshua ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Carmela. Humangin ito sa pagitan nila, dala ang bigat ng 5 taong katahimikan, 5 taong pagtitiis, 5 taong mga sikreto. Nakatitig lang siya sa picture frame. Ang larawan ng kanyang sarili, masaya, puno ng pag-asa, hinihintay ang kanyang 3 himala. Isang larawan mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Paano niya ito nahanap? Saan niya ito nakuha? Ang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Saan mo nakuha yan? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig, ang boses niya ay nanginginig. Hindi isang sagot, kundi isang tanong pabalik. Isang desperadong pagsubok na ibahin ang usapan. Hindi iyan ang mahalaga, Mel, giit ni Joshua, lumapit ng isang hakbang. Ang bawat hakbang niya palapit ay parang isang hakbang palayo sa kapayapaan para kay Mel. Sagutin mo ako. Mga anak ko ba sila? Tinaas ni Mel ang kanyang tingin mula sa larawan patungo sa mukha ni Joshua. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang galit, ang pagkalito. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon ay sumabog. Ang pader ay hindi lang nagkabitak, tuluyan itong gumuho. Mga anak mo, tumawa siya, isang tawa na walang bahid ng saya. Isang tawa na puno ng pait. Joshua. Mga anak mo sila.
Sila ang mga anak na hindi mo alam na nabuo dahil mas mahalaga sa iyo ang mga meeting mo. Sila ang mga anak na ipinagbuntis ko ng mag-isa habang ikaw ay abala sa pagpapayaman. Sila ang mga anak na isinilang ko sa isang ospital sa Canada na ako lang mag-isa dahil ang ama nila nasa isang business trip sa Hong Kong. Bawat salita ay isang bala. Bawat salita ay may kasamang laso ng nakaraan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Joshua. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito ay nagbigay sa kanya ng isang masakit na kasiyahan. Mabuti, sabi ng isang madilim na bahagi ng kanyang isip. Dapat lang na masaktan ka. Dapat maramdaman mo kahit isang katiting ng sakit na naramdaman ko. Nasaan ka, Joshua? Patuloy niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Nasaan ka noong gabi-gabi akong nagsusuka? Nasaan ka noong hirap na hirap akong maglakad dahil sa bigat ng tiyan ko? Nasaan ka noong halos mamatay ako sa panganganak dahil 3 sila? Nasaan ka noong kailangan ko ng isang kamay na hahawakan? Hindi makasagot si Joshua. Nakatayo lang siya roon, tila isang estatwa, tinatanggap ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Isang malinaw na alaala ang bumalik kay Mel. Ang puting-puting kwarto ng ospital. Ang iyak ng 3 sanggol. Ang pagod na pagod niyang katawan. At ang nakakabinging katahimikan ng pag-iisa. Naalala niya kung paano niya niyakap ang 3 maliliit na bundle, umiiyak hindi lang dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding kalungkutan. Mag-isa siya. Palagi siyang mag-isa. Tinawagan kita, sabi niya, ang boses ay basag na. Paulit-ulit kitang tinawagan. Pero laging ang sekretary mo ang sumasagot. De Leon is in a meeting. De Leon cannot be disturbed. Hanggang sa sumuko na lang ako. Naintindihan ko na. Naintindihan ko kung ano ang lugar ko sa buhay mo. Naintindihan ko na wala akong lugar. Mel, hindi ko alam, sa wakas ay nakapagsalita si Joshua, ang boses niya ay paos. Kung sinabi mo lang sana. Sinabi, sigaw niya ulit, ang galit ay muling nag-alab. Ilang beses kong sinubukan, Joshua. Ilang beses kong sinabi na kailangan kita, na may importante akong sasabihin. Pero laging may mas importante. Laging may mas kailangang unahin. Ang kumpanya. Ang pera. Ang ambisyon mo. Lumapit si Joshua, iniangat ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang braso ni Mel para pakalmahin ito. Mel, pakiusap di. Huwag. Mabilis siyang umatras, tila napapaso. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Joshua. Ang pagtanggi niyang iyon ay parang isang sampal kay Joshua. Ibinaba nito ang kanyang kamay, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Tumingin siya sa sahig, pagkatapos ay muling tumingin kay Mel, at sa pagkakataong iyon, nakita ni Mel ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Luha. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Joshua, sinundan pa ng isa. Ang lalaking kilala niyang matatag, ang lalaking hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng kahinaan, ay umiiyak sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, Mel, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Patawad. Wala akong alam. Kung alam ko lang, iniwan ko na ang lahat. Iniwan ko na ang lahat para sa inyo. At sa isang iglap na hindi inaasahan ni Mel, dahan-dahang lumuhod si Joshua sa buhanginan sa kanyang harapan. Isang CEO. Isang milyonaryo. Nakaluhod. Patawad, ulit nito, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at sakit. Pakiusap, Mel. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para maging ama sa kanila. Hindi ko nahihilingin na patawarin mo ako bilang asawa. Pero bilang ama pakiusap, hayaan mo akong maging ama. Natahimik si Mel. Ang lahat ng galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkalito. Hindi ito ang Joshua na kilala niya. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Ang pagluhod nito, ang mga luha nito, lahat ay ginugulo ang script na binuo niya sa kanyang isip. At sa gitna ng kanilang drama, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Mommy! Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pinto ng beach house ang 3 bata. Si Lyra, hawak ang kanyang manika. Si Liam, nakakunot ang noo. At si Lucas, na nakatitig ng diretsyo sa nakaluhod na lalaki.
Mommy, ulit ni Lucas, lumapit ng kaunti. Why is the sir crying? Ang tanong ng bata ay parang isang kutsilyong humiwa sa tensyonadong hangin. Napatingin si Joshua sa mga bata, ang kanyang mukha ay pinaghalong hiya at pananabik. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya, inaayos ang kanyang sarili, ngunit huli na. Nakita na nila. Tumingin si Mel sa tatlong nag-aalalang mukha ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Joshua, na ngayon ay nakatayo na, ang mga mata ay puno ng pakiusap. Ang puso niya ay nahahati. Ang isang bahagi ay gustong-gusto pa ring isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit ang kabilang bahagi, ang pagiging ina niya, ay nakikita ang isang ama na nagsusumamo para sa kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang sarili. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Joshua. Ang init ng kanilang pagtatalo kanina ay wala na, napalitan ng isang nagielong determinasyon. Maaari mo silang makilala bilang ama nila, sabi niya, ang bawat salita ay maingat at may bigat. Pero hinding-hindi mo na ako makukuha ulit, Joshua. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ni Mel ay tumatak sa isip ni Joshua, mas malinaw pa kaysa sa alingaw ng mga alon. Para iyong isang pinal na hatol. Isang pinto na isinara at nilagyan ng kandado. Ngunit sa likod ng saradong pinto na iyon, may isang bintana na bahagyang binuksan ni Mel. Maaari mo silang makilala bilang ama nila. Iyon ang tanging pinanghawakan ni Joshua. Ang nag-iisang sinag ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Iyon ang naging misyon niya simula ng sumunod na araw. Determinado siyang bawiin ang 5 taon na nawala. At gagawin niya iyon sa paraang alam niya, sa paraang naging pundasyon ng kanyang buhay, ang paggamit ng pera. Para sa kanya, ang pera ay hindi lang papel. Ito ay kapangyarihan, solusyon, at isang paraan para maipakita ang pagmamahal. Iyon ang kanyang pagkakamali noon, pero iyon pa rin ang tanging sandata na alam niyang gamitin. Kinaumagahan, isang delivery van ang huminto sa harap ng Playa de Carmela. Si Joshua mismo ang sumalubong dito. Sunod-sunod na ibinaba ng mga delivery men ang malalaking kahon. Mga kahon na naglalaman ng lahat ng laruan na mahahanap sa isang mamahaling toy store sa Maynila. Isang dambuhalang racetrack para kay Liam. Isang life-size na dollhouse para kay Lyra. At isang set ng building blocks na mas malaki pa kaysa sa bata, para kay Lucas. Ipinwesto niya ang lahat ng iyon sa isang kabana malapit sa beach house ni Mel, na para bang isang sorpresang handog. Nang lumabas ang tatlong bata para maglaro, natigilan ang mga ito. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkamangha. Wow, sabay-sabay nilang sabi. Lumapit si Joshua, may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Para sa inyo iyan, sabi niya. Lahat iyan. Nagsimula ang kasiyahan. Si Liam ay agad na nag-assemble ng racetrack. Si Lyra ay pumasok sa kanyang dollhouse. At si Lucas ay nagsimulang magpatong-patong ng mga higanting bloke. Pinanood sila ni Joshua, ang puso niya ay puno ng isang klase ng pagmamalaki. Ito, sabi niya sa sarili. Ganito ang dapat. Ito ang kaya kong ibigay. Ang lahat ng hindi nila nakuha noon. Ngunit ang tagumpay niya ay panandalian lamang. Pagkatapos ng halos 10 minuto, nakita niyang iniwan ni Liam ang racetrack at kinuha ang kanyang lumang pulang kotse, ang kotse na inayos ni Joshua kahapon, at nagsimulang maglaro sa buhanginan. Si Lyra naman ay lumabas ng dollhouse at pinulot ang mga kabibe sa dalampasigan. At si Lucas, pagkatapos maitayo ang isang maliit na tour, ay iniwan ito at lumapit kay Marco, na nooy nag-aayos ng isang net ng volleyball. Nawala ang ngiti sa mukha ni Joshua. Ang mamahaling mga laruan ay nakatiwangwang, tila mga monumento ng kanyang kabiguan. Lumapit siya kay Lucas, na ngayon ay masayang nag-aabot ng mga pako kay Marco. Lucas, ayaw mo ba doon sa mga laruan mo? Tanong ni Joshua, dala ang isang high-tech na tablet. Tingnan mo, may bago akong games dito para sa'yo. Tumingin lang sa kanya si Lucas. Mas gusto ko po dito. Tinutulungan ko si Tito Marco. Tito Marco, ulit ni Joshua, isang maliit na kirot ng selos ang kanyang naramdaman. Sabi ni Marco, hindi man lang tumitingin kay Joshua. Tinutulungan ako ng mga bata dito. Mas masaya kasi ang gumawa ng isang bagay kaysa paglaruan ang isang bagay na gawa na.
Ang mga salitang iyon ay direktang tumama kay Joshua. Isang banayad na sampal, pero mas masakit kaysa sa isang sigaw. Tumingin siya sa mga laruang binili niya. Lahat ay handa na, perpekto, walang kulang. Ngunit walang kaluluwa. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Liam. Bakit hindi mo na nilalaro yung racetrack? Kasi po, sabi ni Liam, hindi nag-aangat ng tingin mula sa buhangin. Mas masaya pong gumawa ng sarili kong kalsada dito. Iginuhit ng bata ang isang mahabang linya sa buhanginan para sa kanyang maliit na kotse. Napahiya si Joshua. Naglakad siya palayo, naupo sa isang bench, at pinanood ang eksena. Ang kanyang mga anak, masayang-masaya sa mga simpleng bagay. Isang lumang kotse, mga kabibe, at ang pagkakataong makatulong. At si Marco, na parang isang natural na bahagi ng kanilang mundo, nakikipagtawanan sa kanila. Doon niya naintindihan. Hindi laruan ang hinahanap nila. Hindi ang mga bagay na kayang bilhin ng pera. Ang hinahanap nila ay panahon. Attention. Isang taong upo sa buhanginan kasama nila. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa veranda ng kanyang villa, narinig niya ang boses ni Marco. Nakita niya itong papalapit sa beach house ni Mel. May dala itong tatlong maliliit na paper bag, tinawag nito ang mga bata. Mula sa mga paper bag, inilabas nito ang 3 piraso ng puto bumbong. Wow! Puto bumbong, sigaw ni Lyra. Nagtawanan sila habang kumakain. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Joshua, para iyong isang kutsilyong isinasaksak sa kanyang puso. Ang halaga ng puto bumbong ay halos wala kumpara sa libo-libong pisong ginastos niya sa mga laruan. Pero ang ngiti sa mukha ng kanyang mga anak habang kumakain nito iyon ay hindi mabibili. Isang matinding frustration ang bumalot sa kanya. Kung hindi pera ang sagot, ano? Paano siya lalapit sa kanila? Paano niya ipapakita na mahalaga sila? Kinabukasan, sinubukan niya ang isang bagong stratehiya. Hindi na siya nagdala ng mga regalo. Sa halip, lumapit siya sa mga bata habang naglalaro ang mga ito sa dalampasigan. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa di kalayuan, pinapanood sila. Maya-maya, si Lucas, na gumagawa ng sandcastle, ay tila nahihirapan. Ang isang tor ay laging gumuguho. Pagkatapos ng ilang subok, napasimangot ang bata at sinipa ang buhangin. Tumayo si Joshua at lumapit. Kailangan mo ng mas basang buhangin, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin sa kanya si Lucas, may pagdududa. Kumuha si Joshua ng isang maliit na timba, pinuno ito ng tubig dagat, at ibinuhos sa buhangin. Subukan mo ngayon, sabi niya. Kumuha si Lucas ng basang buhangin at sinimulang muli. Sa pagkakataong ito, hindi gumuho ang tor. Nag-angat ng tingin ang bata kay Joshua, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngiti na hindi dahil sa laruan, kundi dahil sa tulong. Nanatili si Joshua roon. Tinulungan niya si Liam na humanap ng mga magagandang bato para sa garahe ng kotse nito. Tinulungan niya si Lyra na ayusin ang mga kabibe sa paligid ng sandcastle. Hindi siya nagsalita ng marami. Nakikinig lang siya sa kanilang mga kwento tungkol sa mga isda, sa mga alimango, sa kanilang mga pangarap. Mula sa bintana ng kanyang kusina, nakita ni Mel ang lahat. Nakasandal siya sa lababo, hawak ang isang baso ng tubig, pero hindi umiinom. Pinapanood niya ang lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay nakaupo sa buhanginan, ang mamahaling polo shirt ay puno na ng buhangin, nakikipaglaro sa mga anak nila. Nakita niya kung paano ito tumawa nang may sinabing nakakatawa si Liam. Nakita niya kung paano nito inalalayan si Lyra nang muntik na itong matumba. Nakita niya ang isang bahagi ni Joshua na matagal na niyang hindi nakikita, ang mapaglarong Joshua, ang Joshua bago pa sila nilamon ng ambisyon at pera. Isang pamilyar na kiliti ang naramdaman niya sa kanyang puso. Isang kilig. Napakabilis, napakaliit pero nandun. At natakot siya. Natakot siya dahil pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos ng lahat ng luha, may isang bahagi pa rin sa kanya na tumutugon sa lalaking iyon. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam. Ibinaba niya ang baso at tinalikuran ang bintana. Huwag, Mel, sabi niya sa sarili. Huwag kang magpapadala. Naalala mo ba ang nangyari noon? Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Para siyang isang gamo-gamo na naaakit sa apoy.
Dahan-dahan, bumalik siya sa bintana, sumisilip mula sa gilid ng kortina na para bang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Pinanood niya ulit. Pinilit niyang humanap ng mali. Baka pagkukunwari lang ang lahat. Baka isa lang itong palabas para makuha ang loob niya. Pero habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang paniwalain ang sarili. Ang pasensya ni Joshua kay Lucas na paulit-ulit na nagtatanong. Ang malumanay na pag-aayos niya sa buhok ni Lyra na hinahangin. Ang pag-upo niya sa buhanginan na walang pakialam kung madumihan ang kanyang mamahaling pantalon o kung may makakita sa kanyang, ang FE ng Dillon Corp, na nakikipaglaro ng buhangin na parang bata. Ito ang Joshua na pinakasalan ko. Ito ang lalaking nawala sa gitna ng mga numero at kontrata. Ang isiping iyon ay sabay na nagdulot ng init at kirot sa kanyang puso. Nasaan ang Joshua na ito noong kailangan ko siya? Nasaan siya noong gabi-gabing ako lang ang nagpapatulog sa tatlong umiiyak na sanggol? Ang mga tanong ay bumalik, mga multo ng nakaraan na ayaw siyang patahimikin. Mel! Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatalon siya sa gulat at lumingon. Si Marco. Nakatayo ito sa likuran niya, may daladalang folder. Ang mga mata nito ay sumunod sa tinitingnan niya kanina sa labas ng bintana. Nakita ni Marco ang eksena sa dalampasigan. Ang ngiti sa mukha nito ay bahagyang nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Mukhang nagkakasayahan sila. Sagot ni Mel, umiiwas ng tingin, tila na huling gumagawa ng masama. Mukha nga. Lumapit si Marco sa tabi niya, tinitingnan din ang nasa labas. Gusto mo bang sabihan ko siyang lumayo? Ang usapan ninyo ay makilala lang niya ang mga bata, hindi ang maging parte ng araw-araw nilang buhay. May pag-aalala sa boses ni Marco, pero mayroon ding bahid ng pag-aari. Isang alok na protektahan siya. Ito ang ligtas na pagpipilian. Ito ang tamang gawin. Pero bakit tila may kung anong pumipigil sa dila niya? Nagbukas ang bibig ni Mel para sumang-ayon, pero walang salitang lumabas. Sa halip, ang nasabi niya ay, hindi. Hayaan mo na muna sila. Mukhang-mukhang masaya naman ang mga bata. Ang sarili niyang mga salita ay gumulat sa kanya. Tumingin sa kanya si Marco, may pagtataka. Bago pa man ito makapagsalita, isang sigaw mula sa labas ang kumuha ng kanilang atensyon. Mommy! Tingnan mo! Si Lyra iyon, iwinawagayway ang isang perpektong hugis na kabibe na natagpuan nito. Otomatikong napangiti si Mel. At sa pag-angat ng kanyang tingin, mula sa dalampasigan, nag-angat din ang tingin si Joshua. Tila narinig nito ang sigaw ng anak nila, o marahil ay naramdaman lang niyang may nakatingin. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagitan ng layo at ng salamin ng bintana, tila huminto ang mundo. Ang tunog ng mga alon, ang tawanan ng mga bata, ang presensya ni Marco sa kanyang tabi, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Isang tingin na puno ng 5 taon ng distansya, puno ng mga hindi nasabi, at puno ng isang tanong na pareho nilang hindi alam kung paano sasagutin. Ano na ngayon? Ang pagtatama ng kanilang mga mata ay parang isang kislap ng kuryente. Mabilis na binawi ni Mel ang kanyang tingin, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis na para bang tumakbo siya ng 1 kilometro. Tinalikuran niya ang bintana at hinarap si Marco, pilit nang umingiti. Pasensya ka na, ano ulit yung sinasabi mo? Tanong niya, sinusubukang ibalik ang sarili sa kasalukuyan, sa ligtas na mundong kinabibilangan ni Marco. Ngunit ang isip niya ay naiwan sa labas, kasama ni Joshua. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagpapahirap para kay Mel. Ang kanyang puso at isip ay naging isang battlefield. Sa isang panig, naroon ang nakaraan, ang sakit, ang pag-iisa, ang mga binitawang pangako. Sa kabilang panig, naroon ang kasalukuyan, isang Joshua na tila iba na, isang amang nagsisikap, isang anino ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik mula sa pag-ikot sa resort, napadaan siya sa Villa 1, ang villa na tinutuluyan ni Joshua. Bahagyang nakabukas ang pinto nito patungo sa veranda, at narinig niya ang boses ni Joshua. May kausap ito sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang tono ng boses nito ay seryoso at pilit niyang narinig ang ilang salita. I said no, Richard, mariing sabi ni Joshua. Hindi ako makakapunta sa board meeting. Alam kong milyon-milyon ang nakataya. Hindi.
May mas importante akong kailangang asikasuhin dito. Narinig ni Mel ang mahinang boses mula sa kabilang linya, tila nagpipilit. Pamilya ko, sagot ni Joshua, at sa salitang iyon, humina ang kanyang boses, nawala ang tigas ng isang CE, at napalitan ng isang bagay na mas malambot, mas totoo. My family needs me more. I-cancel mo lahat ng appointments ko. I'll call you when I'm ready. Ibinaba ni Joshua ang tawag. Nanatiling nakatayo si Mel sa kanyang kinatatayuan, nakatago sa gilid ng mga halaman. Ang puso niya ay parang pinipiga. Milyon-milyon. Board meeting. Mga salitang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Ngayon, tinatanggihan niya ang mga ito. Para sa kanila, ang maliit na kilig na naramdaman niya noong isang araw ay tila isang maliit na usbong na unti-unting dinidiligan. Kinabukasan, lalo pang ginulo ni Joshua ang kanyang isipan. May isang sirang swing set sa palaruan ng mga bata. Matagal na iyong sira, luma na at kinakalawang. Lagi niyang sinasabi sa sarili na ipapaayos niya ito, pero laging nauuna ang ibang mga gastusin at gawain sa resort. Ngunit nang umagang iyon, narinig niya ang tunog ng martilyo. Pagtingin niya, nakita niya si Joshua. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling relo at itinuon ang sarili sa pag-aayos ng swing. Naghanap ito ng mga bagong tabla, nilinis ang mga kalawang at pininturahan ito ng kulay asul. Maghapon itong nagtrabaho sa ilalim ng araw. Nang matapos ito, ang luma at sirang swing set ay mukhang bago. Nakita ni Mel kung paano tumakbo ang kanyang mga anak dito, tuwang-tuwa. Isang simpleng bagay. Isang bagay na hindi niya nagawa. Pero ginawa ni Joshua. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay parang mga batong unti-unting gumigiba sa pader na itinayo niya. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, lumabas siya sa veranda ng kanyang beach house para magpahangin. Nagulat siya nang makita si Joshua na nakaupo sa buhanginan, nakatingin sa karagatan. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang bumaba at naupo sa isang upuang kahoy, ilang metro ang layo mula kay Joshua. Sa loob ng ilang minuto, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Naaalala mo ba, basag ni Joshua sa katahimikan, noong unang beses tayong nag-date? Dinala kita sa isang mamahaling restaurant. Napangiti ng bahagya si Mel. At natapunan mo ng red wine ang puti kong bestida. Bahagyang tumawa si Joshua. Nga. Sobrang kaba ko kasi noon. Dapat lang, biro ni Mel, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naging magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Pero nilibre mo ako ng ice cream pagkatapos, kaya pinatawad na kita. Ang pag-uusap na iyon ay mapanganib. Unti-unti nitong ibinabalik ang intimasya sa pagitan nila. At sa gitna ng kanilang pagbabalik-tanaw, hindi nila namalaya na may isa pang taong nakamasid mula sa malayo. Si Marco. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Mel kay Joshua, isang ngiti na hindi pa niya kailanman nakita na ibinigay sa kanya. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, maaaring huli na ang lahat. Kinabukasan, naramdaman ni Marco na kailangan na niyang gawin ang matagal na niyang pinaplano. Inanyayahan niya si Mel na mag-dinner sa isang maliit at tahimik na restaurant sa bayan. Pumayag si Mel, naisip niyang kailangan niya ng isang paalala kung ano ang tiligtas at stable. Ang gabi ay perpekto. Ang pagkain ay masarap, ang lugar ay tahimik. Si Marco, gaya ng dati, ay maalaga at maginoo. Ikinuwento niya ang kanyang mga plano para sa resort, mga planong laging kasama si Mel. Mel, sabi ni Marco sa gitna ng kanilang hapunan, ang boses ay seryoso. Alam kong magulo ang lahat ngayon dahil sa pagdating niya. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Matagal na akong nandito. Tumingin lang si Mel, hindi alam ang sasabihin. Alam ko kung gaano ka katatag, Mel, patuloy ni Marco. Binuo mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Pero hindi mo kailangang laging mag-isa. Minsan, okay lang na may kasama. Okay lang na may kahati sa mga problema. Kinuha ni Marco ang kamay ni Mel na nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay mainit at magaspang, mga kamay ng isang taong sanay magtrabaho. Ang kabaligtaran ng mga kamay ni Joshua na laging malinis at malambot. Mel, mahal kita, sabi ni Marco, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Matagal na.
At alam kong mahal ko na rin ang mga anak mo na parang tunay kong mga anak. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simple pero eleganteng singsing ang kumikinang. Nanlaki ang mga mata ni Mel. Hindi niya ito inaasahan. Hayaan mo akong buuin ka, Mel, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng sinseridad. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak mo. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na kasing luho ng kaya niyang ibigay. Pero maipapangako ko ang kapayapaan. Maipapangako ko ang sarili ko, araw-araw, gabi-gabi. Mel, will you marry me? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Ang buong restaurant ay tila nawala. Ang mundo ni Mel ay umikot sa dalawang lalaki. Si Joshua, ang bagyo, ang nakaraan na puno ng sakit at ng mga what-ifs. At si Marco, ang kanlungan, ang kasalukuyan na puno ng kapayapaan at seguridad. Samantala, sa Playa de Carmela, hindi mapakali si Joshua. Alam niyang umalis si Mel kasama si Marco. Isang pakiramdam ng selos at takot ang bumalot sa kanya. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan, pilit na iwinawaksi ang mga negatibong isipin. Napadpad siya malapit sa restaurant kung nasaan sila Mel. Mula sa malayo, sa likod ng mga halaman, nakita niya ang eksena sa loob. Nakita niya si Marco na hawak ang kamay ni Mel. Nakita niya ang maliit na kahon. At kahit hindi niya marinig, alam niya kung ano ang nangyayari. Isang matinding kirot ang tumago sa kanyang puso, mas masakit pa kaysa sa anumang business deal na nawala sa kanya. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay inaalok ng isang buhay na hindi niya maibigay noon. At ngayon, baka huli na ang lahat para sa kanya. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatago sa dilim, isang anino na pinapanood ang kanyang mundo na posibleng gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang tanong ni Marco ay parang isang angkla na humihila sa kanya pababa, pabalik sa realidad. Tumingin si Joshua kay Mel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Ang singsing sa loob ng kahon ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kandila, isang maliit na bituin na nangangako ng isang tahimik na kalangitan. Pero para kay Joshua, na nakatayo sa dilim sa labas ng restaurant, ang singsing na iyon ay parang isang punyal na dahan-dahang itinararak sa kanyang puso. Bawat segundo na hindi sumasagot si Mel ay isang dagdag na pagpilipit ng punyal. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Mel, ang gyera sa loob ng mga mata nito. Gusto niyang sumigaw, tumakbo papasok at sabihing, huwag. Ako ang piliin mo. Pero anong karapatan niya? Ipinamigay na niya ang karapatang iyon 5 taon na ang nakalipas. Kaya tumalikod siya. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya kayang panoorin ang hatol sa kanya. Naglakad siya sa dalampasigan pabalik sa resort, ang tunog ng mga alon ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Pagdating niya sa kanyang villa, isang pakiramdam ng desperasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na pwede ito. Hindi na siya pwedeng manahimik. Kailangan nang malaman ni Mel ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa kanyang pagsisisi, kundi ang buong katotohanan. Ang dahilan kung bakit siya nawala, ang dahilan kung bakit siya nagbago, at ang dahilan kung bakit siya bumalik. Kinabukasan, hinintay niya si Mel. Nagpasya siyang sa araw na iyon, sasabihin niya ang lahat. Ang tungkol sa pagkalugi ng kanyang ama, ang takot niya sa kahirapan, ang pagbagsak ng kanyang sariling kumpanya sa Canada, at ang katotohanang matagal na niyang alam ang tungkol sa mga bata, pero hindi siya makauwi dahil kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan nitong malaman na ang pagbabalik niya ay hindi isang biglaang kapritso, kundi isang pinagplanuhang pagtubos. Nakita niya si Mel na naglalakad sa hardin, mag-isa. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad palapit dito. Mel, tawag niya. Lumingon si Mel, at nang makita siya, isang anino ng pag-iwas ang dumaan sa mukha nito. Malinaw na hindi pa rin ito alam kung paano siya haharapin pagkatapos ng proposal ni Marco. Joshua, kung tungkol kagabi. Hindi, putol niya. May mas importante akong kailangang sabihin sa'yo. Isang bagay na dapat noon ko pa sinabi. Ngunit bago pa man niya masimulan ang kanyang pagkukumpisal, isang bagong dating ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Isang babae. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na tila hindi nababagay sa buhanginan ng resort. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos,
Ang kanyang mukha ay may mamahaling pampaganda, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. Well, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. So this is the famous Playa de Carmela. Ang paraiso kung saan nagtatago ang aking taksil na business partner. Nanigas si Joshua sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Kilala niya ang boses na iyon. Kilala niya ang babaeng iyon. Eliza, nasabi na lang niya, ang pangalan ay parang sumpa. Anong ginagawa mo dito? Mumiti si Eliza, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinusundo ka, syempre. Hindi ba't may kumpanya pa tayong kailangang isalba? O baka naman mas masaya ka na dito sa probinsya? Tumingin si Eliza kay Mel mula ulo hanggang paa, tinitimbang ito, hinuhusgahan. At ikaw siguro si Carmela. Ang the one that got away. I've heard so much about you. Nalilito si Mel. Tumingin siya mula kay Joshua patungo kay Eliza. Sino ka? Eliza Madrigal, pakilala nito, inilahad ang kamay na puno ng mga diamanteng singsing. Business partner. At matagal na kaibigan ni Josh. May diin sa salitang kaibigan ang nagpapahiwatig ng higit pa. Hindi inabot ni Mel ang kamay nito. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Naramdaman niyang may mali. Eliza, umalis ka na, mariing sabi ni Joshua, humakbang para harangan si Eliza mula kay Mel.